Evening mga ka-thyroid, welcome back ulit sa aking vlog. Ngayon, pag-usapan naman natin. Sir, para saan ba yung mga T4 na yan, FT4, T3? Bakit po lagi siyang kasama pagka nagpapalaboratory ako? Isama na rin natin yung TSH. Para saan po ba yung mga yan? Bakit laging may tumataas, may bumababa? Ang hirap intindihin. O ito, bibigyan kita ng paliwanag, pinakamadaling paliwanag na mababasa mo or mapapanood mo para mas maintindihan mo kung anong kondisyon meron ka. O tara, discuss natin. Linaw, hindi po ako isang doktor o espesyalista. Kagaya nyo rin ako may hyper noon at hypo na ngayon. I-discuss ko to based na rin sa aking experience at sa pagiging human anatomy and physiology professor. O tara, mabilis lang to. Okay, unahin natin. No? Alam naman natin na dito natin makikita yan. Yung thyroid na yan. Mukha siyang butterfly, ika nga. Yun yung pagkaka-describe nila. Well, yes. Malaki ba talaga, sir, ang ginagampanan na papel ng thyroid sa ating katawan? Ang answer, opo. Okay, unahin natin ang pagre-regulate ng metabolism, ng body temperature, ng mood, ng energy, lahat yan. No, ng heart rhythm, lahat po yan. Kasama po yan. Kung madali kang mapagod, kadalasan, affected din ang ating thyroid dyan. Ngayon, umpisahan natin. Sir, ano ba yung T4? Laging nakikita ko yan sa sa laboratory ko, T4, FT4, at saka itong T3. Okay, yung T4 o tinatawag na thyroxine 4, siya yung nagsisilbing storage ng thyroid hormones natin sa katawan. Okay, when you say storage, siya po yung pinaglalagyan. Nakadikit po yan sa protina sa ating katawan. Umiikot po yan, okay? Nandun po yan. Pero, hindi po yan aktibo. Okay? Makikita nyo lang yan, nandyan yan sa katawan natin. Okay? Nakalagay yan doon, no? Siya yung reserva. Siya yung storage, I mean. Ngayon, eto na. Sir, ano naman yung FT4? May T4 na, may FT4 pa o yung tinatawag na free thyroxine 4. Okay? So, ito ngayon yan. Yung FT4, siya po yung umiikot sa buong katawan natin. Siya naman yung tinatawag na reserba. Kumbaga sa langis, siya yung reserve fuel. Okay? Siya yun. Umiikot yan doon. Okay, ano naman connect nito, sir, sa katawan natin? Lagi yan chinecheck. Pag mataas daw ang FT4, hyperthyroidism daw ako. Okay, so relax lang, relax. Okay, so ngayon, pag ang FT4 natin, lumampas naman talaga sa marker, well, kinukonsider siya as hyperthyroid, no? Okay, ganito. Sir, kaya po ba ako pawisin at saka nangangayayat at saka mahirap makatulog sa gabi? Well, possible, opo. Opo ang sagot, no? Ngayon, pumunta naman tayo kay T3. Okay, si triioditronine, no? T3. Okay? Si T3, siya na po yung nagsisilbing engine ng ating katawan. Si FT4 na umaandar sa katawan, i-convert po yan si FT4. Pag marami kang FT4 sa katawan, maagos yan sa buong katawan natin. Ang gagawin ng ating atay, ng ating bato, ng ating cells and tissues, i-convert po yan into T3. Si T3, siyang magiging gasolina natin. Siya yung pinakang gasolina ang magpapaandar ng ating katawan. Imagine, sandamakmak ang T4 mo, FT4, free thyroxine. Ang gagawin ni kidneys, ni liver, ni cells, ni tissues, i-convert yan into T3. Anong mangyayari sa katawan natin? Sobrang hyper. Ganon din ang kotse, di ba? Pag sobrang dami mong gasolina, halos paikot-ikot ka, hindi ka nauubusan ng power. Ganon po ang epekto ng thyroid sa katawan natin. Ngayon, sir, kaya po ba bumibilis ang tibok ng aking puso? Kaya rin po ba ako madalas magutom? Kaya po ba ako nangangayayat at nagiging pawisin dahil sa sobrang aktibo ng aking katawan? Ang answer, yes, hyperthyroid ka nun.
Okay, so ganun po ha. O, wag malito. T4 ang nagsisilbing storage o lalagyan. FT4 siyang nagsisilbing reserba na gasolina. Ang T3 siyang nagsisilbing engine power o gasolina sa buong katawan natin. So, ganun lang po kasimple yun. Sir, ano naman kinalaman dito ng TSH? O, sagutin natin. Ang TSH ay makikita sa brainstem. Okay? Ang gagawin ni TSH pag naramdaman niya na si Sir Rigel ang pinoproduce niyang FT4 sobra-sobra. Ang gagawin ni TSH, sisignalan niya pangalan nito si thyroid gland na teka, hinay-hinay ka muna. Ang dami mong FT4. Kaya pag nakita rin sa test natin, yung FT4 natin normal lang. O kaya naman, sobrang baba na ng TSH natin. 'Di ba? Yung TSH, yung ipinoduce ng brain na kay thyroid gland na, bakit ang baba na? Kasi nga, naramdaman ni brain, yung FT4 natin sa katawan, sobrang dami na. So, ang gagawin ni TSH, pitik-pitik na lang. See? So, ganun po ang sistema ng ating katawan. Napaka-importante ng ating thyroid gland. Napakaliit lang. Siguro mga ganito lang kaliit yan pag tinanggal. Mga ganun lang. Maliit lang yan. Nandito yan, So, may parting leeg natin. Okay? Importante po yan, ha? Okay. Sir, paano naman kung hypo? Ano naman ang cycle nila pag hypo? Okay, simple lang pag hypo. Ganito, no? Ang thyroid gland natin, pag tayo ay hypothyroid, hindi po yan nagpo-produce ng maraming FT4. Ibig sabihin, kakaunti. So, pag kakaunti, ang FT4 natin sa katawan, anong i-convert ng ating kidneys, ng ating liver, ng ating cells and tissues? Di wala. Kokonti. Ngayon, mapapansin nyo, yung may mga hypothyroidism, ang tataas ng TSH. Umaabot ng, ang alam kong marker hanggang 4 lang hanggang 4 point something lang Yung iba umaabot ng 10, 15, 25, 50, 80, umaabot ng ganyan. So, hypo. Andyan na rin yung pagtaba mo, constipated ka na, nilalamig ka na, kahit ang panahon naman sapat lang. Di ba? Kasi nga, kulang ka sa gasolina. Kulang yung ikino-convert na katawan mo. Yung FT4 mo, kukunti na siyang dapat enough para ma-convert ng ating liver, ng ating kidneys into T3. Ang T3, siyang magpapatakbo ng katawan natin. Yung heart rate, yung metabolismo, yung pagre-regulate ng body temperature. So, kulang. Si TSH, ang makikita nyo, bomba yan ng bomba kay thyroid na, huy, mag-produce ka naman. I-produce mo yung yung FT4 mo, damihan mo. Kasi, tawag dito, nakakaramdam ako ng paglobo, ng ganito, yung mga sintomas ng hypo. No, kaya mapapansin nyo sa lab, yung TSH, sobrang taas. Okay? Sir, ano naman kinalaman ng levothyroxine? Hypo ko. Wala na akong thyroid. Paano gumagana yung levothyroxine ko? Tara, sagutin natin. Ang levothyroxine, alam naman natin yan na yung levothyroxine, yung synthetic form ng FT4 ha, Euthyrox, yung mga ganyan yung pangalan niyan, yung Synthroid. Okay? So, sir, paano ba gumagana yan? Simple lang. Ngayon, ang FT4 na yan, synthetic form, may dosage din po yan. Micrograms. Okay? Naka-mcg yan. Ngayon, pag itinake natin yan, 100 mcg, lunes hanggang linggo. Nakaganon ako. Tinake ko ngayon. Ang TSH ko, pagpalagay nating 50 ang TSH ko. Sasabihin sa akin ni Endo, i-take mo yan for 1 month or 6 weeks. Tapos bumalik ka sa akin. TSH ko 50 tinake ko ngayon for 6 weeks. Ngayon, dahil wala na akong thyroid, hindi na nagpa-function ang aking thyroid, naray ka na o kaya operado ka na. Ngayon, ang gagawin ni katawan natin, FT4 yan
Okay? Iko-convert yan ng kidneys, ng ating liver, ng cells and tissue into T3. Okay? Ngayon, dahan-dahang nagpa-function na ulit sa normal ang ating katawan. Yung heart rhythm natin, umu-okay na, pumapasok na tayo sa normal range. Yung ating metabolism, nagpa-function na may metabolize na natin ng maayos ang cholesterol, yung uric acid. Kaya kung mapapansin nyo sa lab test, bumababa na rin yung LDL nyo, no? Yung mga bad choline na yan, yung uric acid, nadadigest na yan ulit. Okay? Tapos hindi ka na masyadong nilalamig kasi nakakapag-regulate na ulit ang ating katawan ng temperatura ng tama. Okay? So may mga ganun na tayo. 'Di ba? So after 6 weeks na bumalik ka na naka 100 mcg ka na levothyroxine kay doc, na bumalik ka. Yung 50 naging 10 na lang. Although hypo ka pa rin. Pero bumaba. 'Di ba? Kasi nararamdaman na ni brain natin na okay, may FT4 na pala si Rigel sa katawan niya. Sige, konting bomba na lang kay thyroid gland. Though wala na tayong thyroid gland, pero syempre yun yung function ng natin ng pituitary gland, no? Pag-produce ng TSH papunta kay thyroid gland. So ganun yung nangyayari. 'Di ba? So sabihin ulit sa'yo ni Doc, sige, ituloy mo lang yung 100 mcg mo, then balik ka ulit sa akin after 2 months. Okay? Pagbalik mo kay Doc ngayon, yung TSH mo natin, pumasok na sa normal. Naging 2 na. Okay? So, pumayat ka na, nag-lose ka na ng weight, yung mukha mo, hindi na manas or hindi na puffy face, diba? So, ganun na. Yung timbang mo, gumaganda na. Okay? So, ganun. Di ba? So, ganun po ang nagagawa ng ating thyroid. So, mahirap kung wala na rin talaga tayong thyroid. Mahirap. Aminado ko dyan. So, thankful na tayo. Thank you, Lord, that meron tayong mga scientists na naka-imbento ng levothyroxine. At meron tayong replacement na tinatawag para sa ating hindi na maiproduce na FT4. No? So, take mo siya. Okay ka na. Ngayon, medyo crucial lang din. Kasi nga, syempre, yung katawan natin, alam mo, 1 year ka nang nagtitake ng 100 mcg, nasasanay naman yan. Nasasanay na tayo na medyo, na tayo, no? Tumataas naman ang ating FT4. So, ang gagawin naman ni Doc, yung 100 mcg mo, Lunes hanggang Linggo, ang gagawin naman niya doon, yung Linggo mo po, pwede niyang gawing 75 na lang or 50. Kasi, kung patuloy mong iinumin yung ganong dosage, possible, makaramdam ka ng sintomas ng hyper naman. Okay? So, ganun lang. Medyo crucial siya, kaya kailangan bumalik talaga tayo. Pag sinabi ni Doc na 3 months, babalik. Pag sinabing 6 months, babalik din po tayo. Okay? Hindi po pwedeng as is lang siya for life. Okay? So, may mga ganun tayo. Sir, paano yan? Kung may sige, i-discuss na lang natin yung yung isang gamot, yung Armor. I-discuss natin sa susunod na video na lang. Masyado nang mahaba Okay, so paano? Maraming salamat sa inyong panonood at sana nakatulong ang aking video na ito. Okay, so sa inyong may mga thyroid problem, kaya-kaya natin to, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Okay, so bumalik lang kayo sa inyong mga doktor, inumin ng tama ang inyong mga gamot. No? Inumin nyo lang ng tama yan, magiging okay din tayo. At saka syempre, healthy lifestyle. Huwag tayong makakalimot kay Lord manalangin, hindi niya po tayo papabayaan. Okay? So paano? God bless everyone and mabuhay po tayong lahat.